Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil sa video na ito ay may pag-uusapan na naman tayong tungkol sa ating depensa, BFAR at hukbong sandatahan. Bibili na ng mga bagong barko para bantayan ang West Philippine Sea. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe, paki-follow and like na rin ang aming Facebook page na nasa description na ang link. Nakatakdang bumili ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ng 1.5 billion pesos na halaga ng mga barko. Kabilang sa mga tinitingnan ng BFAR na bibilhin ay 250-meter na multi-mission offshore vessel at isang 80-meter steel multi-purpose refrigerated cargo vessel. Naglaan ang BFAR ng mahigit 1.5 billion pesos para sa naturang kontrata, 800 million para sa dalawang MMOVs at 700 million para sa multi-purpose refrigerated cargo vessel. Ang mga naturang barko ay magagamit para makapagpatrolya ang mga personnel ng BFAR sa mga katubigan ng bansa, mula sa mga municipal waters hanggang sa mga sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Kabilang sa mga nais mapatrolyahan ay ang mga maritime feature sa West Philippine Sea na pasok pa rin sa EEZ ng bansa at kalimitang dinadayo ng mga mangingisda. Bumuo na rin si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng isang Special Bids and Awards Committee sa BFAR na siyang mangunguna sa pagbili sa mga naturang barko. Inaaral na ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang pagbili ng mas maraming mga barko para magamit sa pagpapatrolya sa mga karagatan lalo na sa West Philippine Sea. Dahil dito, puspusan ang pag-aayos at pagpapalawak sa mga daungan, military base at military port sa bansa. Ayon kay AFP Chief General Romeo Bronner Jr., mahirap bumili ng mga barko kung wala namang mga akmang daungan kung saan ilalagay ang mga ito. Kailangan aniyang ma-develop ang mga military o naval base ng AFP dahil ang mga ito ang nagsisilbing pangunahing support system sa mga bibilhing barko ng bansa. Ayon sa AFP Chief, maaaring magamit ang mga naturang barko para mapatrolyahan ang mga maritime feature ng bansa sa West Philippine Sea at mapanatili ang presensya ng Pilipinas sa mga ito. Ilan sa mga malalaki at advanced ships ng bansa ay ang BRP Jose Rizal na na-deliver noong May 2020 at BRP Antonio Luna na na-deliver noong March 2021. Sa ilalim ng AFP Modernization Program, plano ng Pilipinas na makabili ng mga advanced ship para sa Philippine Navy at mas maraming multi-role fighter jets para sa Philippine Air Force. For the past 63 years, the PhilConsa has remained the steadfast, vigilant, and uncompromising guardian of our democracy and of our nation. Despite global uncertainties and geopolitical tensions, the Philippines has remained a bastion of resilience, peace, and stability. Our response has been neither passive nor reactionary, but forward-looking. Closer to home, rising maritime tensions in the West Philippine Sea have raised fears of greater conflict. Yet we continue to assert our sovereignty and jurisdiction to protect the integrity of our national territory. We continue to engage in regular consultations and dialogue with all parties to manage that situation in the West Philippine Sea, while developing more avenues for communication and cooperation. Congress is also working on the passage of several pieces of legislation, including the Maritime Zones Bill, and this clarifies the geographical extent of our maritime domain, and the Archipelagic Sea Lanes, or ASL Bill, that seeks to establish ASLs in our archipelagic waters and in the adjacent territorial sea. I-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.